Umpisahan na natin since nandiyan na naman po si Ted Filon at si Attorney Claire Castro, umpisahan na ho natin. Kasi kumakalat yung interview ni Ted Filon, no? Doon sa kanyang show, no? At interview ni Claire Castro. Aba, linagay ng mga DDS, pinagtawanan na lang ni Ted Filon si Attorney Claire Castro. Dito ho kasi mga bossing, nag-ugat yan. Ano po? Dito nag-ugat yan. Pakita ko muna sa inyo, mga kababayan. Ayan. Yan. Sabi dito, balita ng Abante News, fake news ang salarin. Malacanang sadsad na rating. Wa-effects kay PBBM. Totoo naman, wala namang epekto na kay Pangulong Bongbong Marcos yung ano na yan ratings na yan. Nakaupo na Di ba? At yung sinasabing fake news ang salarin, mga kababayan, ako ho, naniniwala ako. No? Bakit? Madami hong bugok at utu-uto na mga followers, itong mga DDS, itong mga Duterte, mga kababayan. No? Yung kapag ka nakakita ng balita, yun na yun. Yung pagka nakakita ng balita, may sinaksak para sa kanila. Ang iisipin na, buong Pilipinas may sinaksak. Di ba? Ganon ka-utu-utuho yung mga Duterte supporter, mga bossing. Kapag ka merong hinold up, buong Pilipinas, hinold up. O, di ba? O, yung sa mga nasa TikTok, madaming DDS dyan. Di ba? Ganon naman ang pagkakaintindi nyo. Kapag ka may sinaksak ngayon, ibig sabihin sa kanila doon, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, may sinaksak. At dagdagan mo pa nung mga vloggers nila na walang sawa na nagpe-fake. Bakit wala kayong sawang mag-fake news? Kagaya na lang, isa sa pag-uusapan natin, si Lopez, no? Nagwa-water cannon din po ang Pilipinas. Fake news yun. Di ba? Ano pa yung mga pina-fake news nila? Maraming kapulisan ang nag-resign kasi ipinadala sa dahig si Duterte. Totoo ba yun? Wala naman, di ba? Siyempre, yung mga DDS, yung mga Duterte supporters, naku, ayan tignan nyo, paniwalang-paniwala na agad. Pero huli sa Congress yun, mga kababayan. Huli sa Congress na huli! Ano sabi nung nag-post nun? Opo, tanga po ako. Di ba? Kaya bumabagsak yung ratings ng Pangulo kasi dinadali po ng mga fake news ng mga DDS vloggers. Kaya madaming mga DDS, naku, paniwalang-paniwala agad. Basahin ko to Fake news ang salarin. Malacanang, dali lang naman pong intindihin ito. Ewan ko kung bakit hirap na hirap pong intindihin ng mga Duterte supporter. Ano ho? Fake news ang salarin. Malacanang sadsad na ratings. Wa-effect kay PBBM. Sinisi ng Malacanang ang naglalabasang fake news. Kaya bumaba ang performance ratings ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ako naniniwala din yung mismong survey na yun, mga kababayan. Pulse Asia? Pulse Asia pala ang nag-survey. Ito ba yung napapabalita na di umano? Na binili daw ni Bongo? Kasi yan yung kumakalat ngayon sa internet di ba? Yan yung kumakalat ngayon sa internet, mga kababayan, na binili daw ni Bongo yung Pulse Asia. At may presyo 100 million. Napaisip na lang ako, kaya pala pagdating sa Pulse Asia, number 1 lagi si Bongo doon sa mga survey nila. Ay ba, magaling. Kaya naman pala, ako naniniwala ako mga kababayan, na yan po mismo, no, yung mga survey, mismo pinapeke. Bakit to? No? Maniniwala ka ba? No? Nasa kanila may itinatanong ang sambayan ng Pilipino at hindi nila sinasagot, lalong-lalo na ni Sara Duterte, na vice-presidente ng Pilipinas. Hindi nila sinasagot. Kung sino pa yung mga hindi sumasagot at may katanungan ang taong bayan, sila pa ang mataas ang ratings.
Eh di wow, ganun po ba kaboplaks ang Pilipino? No? Si Sara Duterte, madaming katanungan ng mamamayang Pilipino dyan. Actually, ako nga din may katanungan eh. Ano katanungan mo? O yung doon sa mga confidential funds, yung mga ipinaasang resibo ng Office of the Vice President at Department of Education. Yun, mga katanungan ko. Bakit ganun? Hindi existing. Pagdating sa PSA, walang birth certificate, walang Senomar, Certificate of No Marriage, walang death certificate, hindi existing yung mga tao doon. Eh Mark, kasi pwede naman daw yung mga alias. Yes, pwede yung mga alias. Pero kailangan may hiwalay na envelope na pagpapaliwanag kung sino yung mga alias na yan. Bakit ho kailangan nun? Eh kapag hindi ho ginawa yun, mga kababayan, malamang sa alamang, lahat ng politiko na merong confidential funds, alias na lang ang ilalagay niyan. O boss, hindi natin naubos yung confidential funds natin. O, lagay mo si Marianong Duleng. O, ilagay mo si Ben Tumbling dyan. Eh boss, hahanapan tayo ng kung totoo talaga to. Hindi. Kasi merong mga uto-uto na mga DDS na sasabihin nila at magtatanggol sa atin na confidential yung pinag-uusapan. Wait lang, COA yun, no? Commission on Audit, parte ng gobyerno yun. Kalaban ba yun? Di ba, mga kababayan? No. Ngayon, dumako tayo dito sa interview ni Ted Pailon, mga bossing. No, ang lupit ng mga DDS eh. Oh. Natawa na lang daw po. Natawa na lang daw po si Ted Pailon, talagang matatawa. Wala na siyang masabi. Ngisi-ngisi na lang ang gagawin niya. Ganun na lang. Di ba? O, ito, Panood mo sinaksak na Koreano, hinold up, Ayan. Rinig nyo naman po, yung tinatanong ni Ted Pailon, napapanood mo, sinaksak ng Koreano. O, merong hinold up sa tricycle. napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, Rider, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, Ako, hindi ko pa ho na experience na babasagan ng kotse, mga kababayan. No? Hindi pa din na-experience ng mata na to na nakakita ng sinaksak. Di ba? Yung live, ha? Masasabi mo po ba yung sinasabi ni Ted Pailon, pambuong Pilipinas? Hindi, di ba?